Good morning. Good morning. Actually, hindi po ako sanay na may mic. Sa church po namin, hindi po kasi ako gumagamit ng mic eh. No? Malakas po ang boses ko. Malakas po, no? Rinig po ba ako dyan? Apo, naalala ko lang po kasi ang Panginoong Jesus po nangaral, libong tao walang mic. Oo nga, no? Open air. Oo nga, no? Yun lang po yun sa ating mga panahon. Siyempre, may mic po tayo. Okay, so tayo po ngayon ay sama-sama. May exchange pulpit po, na Sino mo hindi mula? po yung pastor ang nagpalit, no? Hindi po. Tayo po ay magkakasama ngayon. At salamat sa Panginoon. Isa pong karangalan na nandito po ako. Salamat po sa inyo. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ipagkabiwala po natin sa Kanya ang ating gawain ngayon. Hallelujah. Napakabuti po ninyo aming amang nasa langit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal niyo sa amin, O Diyos, na inyo pong pinadala ang inyong bugtong na anak. Upang kami po ng mga tao na iwalay sa inyo ay muling makabalik sa inyo, Panginoon. Yung isang bagay na imposible sa amin, yung bagay na hindi namin kayang gawin, ginawa po ninyo para sa amin. At Lord, nawa ang puso namin na nagpapasalamat, lubos-lubos ang nagpapasalamat, Panginoon, ay makita po ninyo. Lord, maraming salamat sa pag-ibig mo. Panginoong Jesus, salamat sa binigay mo para sa amin. Banal na Espiritu, salamat sa pagkilos mo sa aming mga buhay, sa pagbibigay sa amin ng kapanganakang muli, Panginoon. Salamat, salamat po. And Lord, nawa sa aming pag-aaral ngayon, kayo po lamang ang mataas, kayo lamang ang makita, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang naisip, kundi dakilain, sambahin, itaas, luwalhatiin ang inyong pangalan. Ito pa ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, ano po? Okay, so ngayon po, tayo po ay nasa Christ-Centered Community Bible Church. Yan po yung pangalan ng ating iglesia, at napakaganda po ng pangalan sapagkat sabi doon, it is a Christ-Centered Church. So, Christ-Centered Community. And of course, nakatayo sa aral ng Biblia at ang mga tao, of course, pinili ng Diyos. Ngayon, pag sinabi kong Christ-centered, ano yung ibig sabihin nun? Nagtanong biglaan ko. Kung sinabing Christ-centered, ano yung nandoon sa kalagitnaan natin? Chris. Of course, it is Christ na nasa center natin, di ba? Siya yung pinakamahalaga sa pagtitipon na ito, sa komunidad na ito, ang Panginoon. Amen. Pag nandoon ang Panginoon, ano ang nandoon? Pag nandiyan si Jesus Christ, ano ang nandiyan? Ha? Ano po ang sabi ni Juan? No? At nagkatawang tao ang salita at nanahan sa kalagitnaan namin. Sino yon? Ang Panginoong Yesus. Nagkatawang tao, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Ang nasa kalagitnaan natin ay kaluwalhatian. Pag sinabi natin kasama namin ang Diyos, kasama namin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? Sabi, and we have seen His glory, the glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. So, napaganda po ng pangalan ng inyong iglesia, Christ-centered. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Ano po? So, tayong mga Kristiyano po, tayo po ay namumuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Living for the glory of God. No? We are living for the glory of God. At yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Pamumuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? At sabi po dito, okay, the ultimate essence of life is the glory of God. Lost through sin, restored through Christ,
live by the Spirit and destined for fullness in the future. So yun po ang esensya ng buhay. Ano po? Pag sinabing meron kang buhay, binigyan ka ng buhay ng Panginoon, at ang buhay na binigay sa iyo ng Panginoon ay buhay na maluwalhati. Buhay na maluwalhati. Yun ang klase ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Actually, pag natin po dapat natin ang salitang buhay, naalala natin, kaluwalhatian. Bakit? Sapagkat ito ang larawan ng Diyos na binigay sa atin. Ano po? Kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? So dahil sa pagkamatay ni Kristo, sa kanyang pagkabuhay na magmuli, ang kanyang mga aral, ano po, makikita natin yan, na tayo ay mga saksi, tayo ay may mga karanasan, at hindi lamang po tayo saksi at may karanasan, kundi sa ating buhay, ipinamumuhay natin ang kaluwalhatian ng Diyos araw-araw. Ipinamumuhay natin ang kaluwalhatian ng Diyos araw-araw. At mamaya makikita po natin yan, paano? Paano nangyayari yun? Na ipinamumuhay natin ang kaluwalhatian ng Diyos araw-araw. At pagdating ng panahon, malulubos ang ating kaluwalhatian. Malulubos ang kaluwalhatian natin. No? So, ito po yung katotohanan. We are living for the glory of God, and we are witnesses and disciples of Christ, restored glory. Ano po? Pag sinabi po na sa Christianity, ang tawag po natin dyan, may magandang balita. Tama ba yon? Ang Christianity, nang dumating siya, ano ang dinala? Magandang balita. Good news, gospel. Di po ba yun yung Christianity? Nagdala ng magandang balita. Pero isipin natin maigi, para magkaroon ng magandang balita, kailangan may ano? May masamang balita. Kailangan may pangit na realidad. Wow. Para magkaroon ng magandang balita, merong pangit na realidad. Wow. No? Dahil kung maganda na yung nangyayari, at may dumating na maganda, para saan pa yung magandang dumating, maganda na kami. Tama? Kaya maganda yung balita dahil may pangit na realidad. Now, ano ang pangit na realidad? Ano ang pinakamalaking problema mayroon ang tao? So the great problem, at dito sa great problem na to, mayroong God's great response. So ang pinakapangit o pinakamasamang realidad, the crisis of glory. The crisis of glory. Ano po? At ano ang magandang balita? Kung may crisis ng glory, ang magandang balita, may restoration of glory. Merong pagpapanumbalik ng kung anong nawala, may pagpapanumbalik kung ano yung kulang. Ano po? Yun ang magandang balita. Ano? Okay. So, ano ang problema? Ayan. Ano ang problema? Romans 3:23. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napatanong natin, ano yung sinasabi doon na kaluwalhatian ng Diyos na hindi naabot ng tao? Ito yung kalagayan ng tao na inilaan sa kanya ng Diyos. Nung nilikha ang tao, meron siyang kaluwalhatian na nais ng Diyos para sa kanya. Pero dahil sa kasalanan, nag-fall short siya. Ano yung fall short sa Tagalog? Kinapos. Di ba ang fall short kapos? Hindi umabot.
Ano po? Hindi umabot ang Diyos, kaluwalhatian, ang gusto niya para sa tao, pero dahil sa kasalanan, hindi umabot. So ang orihinal na disenyo ng Diyos para sa tao ay kaluwalhatian. We are created in the image of God. And because of sin, ang sabi doon, sabi ng iba, nadumihan. Yan mga terms na ginagamit dyan, ano? Nung magkasala ang tao, ang kanyang kaluwalhatian ay nadumihan. Ang ibig sabihin daw po niyan, parang tayo, di ba, inire-reflect natin ang kaluwalhatian ng Diyos? Para daw tayong salamin na pag tama ng liwanag ng araw sa salamin, ano gagawin ng salamin? Ibabato niya yung pabalik, yung liwanag ng araw. Wow. Kaya lang, ano nangyari sa salamin? Nadumihan. Napuno ng putik. Nadumihan. Narumihan. Ngayon, kung ang salamin puno ng putik, salamin pa ba siya? Oo nga, no. Yung function niya ba, nagagawa niya ba to reflect the glory? Wala na. So yun yung minsan paglalarawan ko. Yan ha. Kasi mahirap naman talaga lagyan ng pag-unawa yung paano ba nangyari na yung kaluwalhatian, hindi na natanggap ng tao. Hindi niya na nagawa yung dapat na ginagawa niya. So pwede po yun. At pwede rin sabi ng iba, nasira ang kaluwalhatian. Na-deform. Parang may glory ka, pero ano nangyari? Nasira eh. So kung nasira, hindi na nagpa-function as is. Sira na eh. Tama? Ang glory, halimbawa, sabihin natin, ano ba yung function ng electric pa na yan? Magbigay ng hangin. At paano siya makakapagbigay ng hangin? Kailangan nagpa-function yung makina, umiikot siya. Kaya yan. Tama? Pero paano pag nasira na? Nagagawa niya po ba yung dapat niya? Wala na. So parang ganun daw ang nangyari sa tao, nasira. Kaya yung kaluwalhatian ay hindi na po nakita. Sa iba naman, nawala nga daw po eh. Nawala ang kaluwalhatian. Kaya may mga term tayo, di ba? Yung ideya ng total depravity. Total depravity. Talagang walang-wala. Parang yun ang ibig sabihin. So yung glory na binigay ng Panginoon, nagka-problema. Ang kasalanan, sinattered niya yung reflection, at nung masira ang kaluwalhatian, nawala yung likeness ni God sa atin, yung fellowship na meron tayo sa Kanya, naputol, at yung layunin natin bilang tao, hindi na natin magawa. Hindi na natin magawa. Ang layunin ng Diyos sa atin, hindi na natin magawa. So, balik ano ang tugon ng Panginoon? The restoration of glory through Christ. Ang sabi sa Romans 3:24 and 26, doon din po sa passage na yon, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Ano daw ang ipinalik ng Diyos? We are pronounced justified. Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Diniklarang matuwid. Ano po? Diniklara. Ngayon, itong pagdideklara na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos, ano kaya yun? Actually po, nung pre-nounce ka na matuwid sa harapan ng Diyos, ang ibig sabihin doon, pwede ka na muling makalapit sa Diyos. Sapagkat sa harapan ng Diyos, nakikita ka niya na matuwid, wala ng kasalanan. Ano ibig sabihin nun? That is the endowment of glory. Ibinalik sa iyo ang kaluwalhatian mong nawala. Ibinalik ng Diyos sa iyo, no, kung ano ang nawala. No? So God intervened by sending Christ to redeem humanity. Through Christ's perfect obedience and sacrificial death, the way was open for the glory to be restored to believers. Pinanumbalik. Pinanumbalik ng Diyos ang nawalang kaluwalhatian. Yung po ang dinala ng justification. So ano pang makikita natin dyan? No? Na ang kasaysayan ng mundo, na ang Panginoon ay kumilos, ito ay kwento ng pagkawala at pagpapanumbalik ng kaluwalhatian. At ang sabi natin dito sa kwento na to, Christ is the centerpiece of that story.
Si Kristo ang nasa gitna ng kwentong yan, ng pagkawala ng kaluwalhatian at pagpapanumbalik ng kaluwalhatian. Christ-centered. Si Kristo ang nasa gitna. Kaya sabi ko nga po, napakaganda ng pangalan ng inyong iglesia. Christ-centered community. Nasa gitna, nasa kalagitnaan namin si Kristo. Nasa kalagitnaan namin ang kaluwalhatiang naibalik, ang kaluwalhatiang nagpanumbalik, ang kaluwalhatiang nagpaging matuwid sa amin, ang kaluwalhatiang nag-ayos ng aming kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya tayo katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat si Kristo ay nasa atin. Amen. Kaya nabalik ang ating kaluwalhatian. Ano? Totoo ba yun? Amen. Kristo nasa kaluwalhatian, nasa gitna. Yan ba ang ipinangaral? Yan ba ang nasaksihan ng mga tao nang si Kristo ay bumaba sa lupa? Maging katulad ng tao. Nang maging tao si Jesus, ano ang nakita ng mga tao na dinatnan niya? They witnessed the glory of God. And pag sinabi pong nasaksihan, hindi lamang po yan nasaksihan, kundi naranasan. Naranasan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Naranasan. Ito pong mga tao na to na nakakita ng pagdating ni Jesus, nakita nila, naranasan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Okay, sino ba itong mga tao na to? Kasi pinag-auralan natin, kaluwalhatian ng Diyos. Pag nandyan si Kristo, ang ibinalik niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Totoo ba yun? Kanina binasa na natin ang John 1:14. Anong sabi ni Juan? Ano daw ba yung nakita nila? We have seen His glory, the glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Ang nakita ni Juan, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. So yung isang bagay na hindi nauunawaan dahil hindi nakikita, ngayon, naunawaan na namin kung ano ang ibig sabihin ng kaluwalhatian sapagkat nakita namin ito kay Jesus. Nakita namin ito kay Jesus at naunawaan namin ito dahil sa Kanya. Ngayon ang tanong, si Juan lang ba ang nagsabi niyan? Si Juan lang ba ang nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos? Of course, yung 12 apostles, nakita din nila yon. And particularly, halimbawa, Peter, James, of course, isama ulit natin si John, nakita nila yung transfiguration, di ba? Nakita ba nila yung transfiguration? At ano nakita nila nang si Jesus ay magbagong anyo? Sabi doon, at ang kanyang mukha ay nagliwanag na katulad ng araw, at ang kanyang kasuotan ay naging napakaputi na katulad ng, sabi doon, liwanag ng ilawan, no? So, anong nakita nila? Kaluwalhatian. Nakita nila, nagkaroon sila ng glimpse of glory. Glory saan? Sa ng present and future glory, no? Na sabi doon, nakita nito, tatlong ito ang kaluwalhatian ng Diyos. Of course, familiar kayo dyan, Christians, no? Bumaba nga po doon. Sino yung bumaba? Sa transfiguration. Sino yung dalawang karakter sa Old Testament na bumaba? Di ba may bumaba? Oo. Isa doon si Moses. At si Elijah. Elijah. Bumaba. Oh. Tataka ko nga, paano nakilala ng mga apostol? Si Elijah, si Moises. May picture na. I mean, the purpose is to live with son. Paano nila nasabi na si Elijah yun? Paano nasabi ng apostol na si Moises? Oo nga. Oo nga. Eh wala pa namang Picture nun. nakita ba nila? Personally, Wala mga ba tao ng na picture? wala. Wala silang ideya ano itsura nila, di ba? Pero bakit nila nakilala? Oo nga. No.
Yan po ang kapangyarihan ng langit. Hindi natin alam. May revelation. Ano nila nasabi? Lord, napakaraming bagay tungkol sa langit. Hindi pa namin naiintindihan. Pero lahat yun ay maganda. Okay? We have seen His glory. So nahayag ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, si Apostol Pablo, nakita rin ba niya ang kaluwalhatian? Parang kadip mo. Nakita rin ba ni Pablo ang kaluwalhatian mayroon si Kristo? Kadip mo na. Opo. Nung papunta siya ng Damascus, nabulag nga po siya. Bakit? Nakita niya yung glory ng resurrected Oo. Savior and Lord. No? At ang matindi doon, nabulag siya. No? Nabulag si Paul Oo nga. nung makita niya yung glory. So itong mga tao na to, naranasan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero natatanong niyo po ba to? Kasi sabi ng Panginoong Jesus nung siya ay nananalangin sa John 17, Panginoon, glorify me that I may glorify you. At ang kaluwalhatian na nasa akin, na nagaling sa iyo, ibalik niyo po sa akin. Di ba meron siyang ganong prayer sa John 17? Ngayon, sabi niya, parang sinasabi niya, no, meron po akong isang bagay Kulang na siya sa iniwan sa langit, motivation. isinaisang tabi, na dapat hindi makikita ng mga tao. Ano yung iniwan ko, Panginoon, dyan sa langit? Sabi ko, iniwanan ko po dyan ang kaluwalhatian. So meron siyang iniwanang glory in heaven, and yet nang dumating siya sa lupa, may glory din siya sa lupa. Tama ba yun? May glory siya na iniwan sa langit, nandun sa Ama, at ibabalik ng Ama sa Kanya. Pero nung bumaba siya sa lupa, ang nakita ng mga tao, kaluwalhatian din. So may dalawang kaluwalhatian si Kristo. Sanay na siya maging Meron perfect. sapagkat si Sanay na Jesus siya. ay Diyos na naging tao. Kaya sabi natin, ang tao ba may kaluwalhatian? Meron. Ay, meron nga pala. Nung nilikha ang tao, kalarawan ng Diyos. Meron nga pala. Pero may kaluwalhatian siya ng pagka-Diyos na nasa langit. Di ba? So ano yung kaluwalhatian na nakikita ng mga apostol sa Kanya? Yung manifestation of glory in the person of Christ na sinabi sa John 1:14. Ito po yung kaluwalhatian na inilalaan ng Diyos na dapat ay mararanasan din ng tao. Bakit po? Sapagkat yung kaluwalhatian na iniwan ni Jesus sa langit, ito yung divine glory. Sapagkat sabi po doon, ang manlilikha ay may kaluwalhatian na hindi niya isi-share sa iba. Meron ba sa Bible nakalagay na ang glory ng Panginoon hindi niya ibibigay sa iba sapagkat Kanya lamang yon? Meron po yung kaluwalhatian ng manlilikha. The glory of the Creator is not the glory of the creation. Magkaiba po yun, ano? Iba yung glory ng Diyos na manlilikha at iba ang glory ng mga tao na nilikha. Hindi po yun pareho. No? Ang kaluwalhatian ng Diyos, Kanya yun. Walang pwedeng kumuha doon. Actually, wala kang makakakita noon. Bakit? Ang makakakita daw nun, namamatay. Bakit? Ang glory na yon ay Kanya. Infinite glory of the infinite God. Paano yan makukontain? Paano yan maunawaan? Paano yan makikita ng isang tao na may hangganan? Kaya nga ng Panginoong Jesus magkatawang tao po, ano ba ang greatest pinakamahirap gawin ni Jesus nung siya po ay nasa lupa? Walang problema sa Panginoon bumuhay ng patay. Bumuhay ba ang Panginoon ng patay? Kayang-kaya ng Panginoon. Magpagaling ng may sakit. Lumakad sa tubig. Lahat yan kayang-kaya ng Panginoon. Ano ang pinakamahirap kay Jesus nung siya ay nasa lupa? Mawalay. Wala yun. Itago ang Ay, kanyang kaluwalhatian. aman. Oh. Itago ang kanyang kaluwalhatian. Bakit? Maluwalhati siya. Ayun man. Actually, yung po ang greatest challenge ko, ano, na parang
Lord, paano mo binail? Paano namin hindi nakita ang kaluwalhatian na yan? Paano na-contain? Pero ito po yun, no? Yung kaluwalhatian na yun, ng Panginoon, sabi nga po natin, isin na isang tabi. Hindi niya ginamit, hindi niya ipinakita sapagkat hindi kaya ng tao makita yon. No? Napakahirap noon. Totoo ba yun? Nagganon talaga? Tingnan niyo po to. No? Nung bumaba ang banal na spirito, bumaba siya, di ba? Kanino bumaba? Kay Jesus. Nung siya ay binabautismohan. Bumaba din ang banal na spirito sa mga apostol nung sila naman ay nasa upper room. Tama po ba yun? Pareho bumaba ang Holy Spirit doon, di ba? Pero nang bumaba ang banal na spirito sa Panginoong Yesus, ano ang anyo? Kalapati. Kalapati. Bakit kalapati? Sapagkat anyo ito ng kamuhan, anyo ito ng pagiging mapagpakumbaba. Yun ang kailangan ni Jesus. Nung siya ay nasa lupa, kailangan niya maging maamo. Kailangan niyang magpakumbaba. Pero nung bumaba ang banal na spirito sa mga apostol, hindi po anyong kalapati, di ba? Apoy. Bakit apoy? Sapagkat nangangailangan ang mga apostol ng kapangyarihan. Tao kami. No? May napakalaki ng pinagagawa mo sa amin. Ano ang kailangan namin? Kailangan namin ng apoy mo. Pero si Jesus, apoy ba ang bumaba? Hindi. Dahil kung apoy ang bumaba kay Jesus, baka nasunod tayo lahat nung lumabas ang kanyang kaluwalhatian. So, ang kaluwalhatian ay may mga anyo ayon sa pangangailangan ng tao o ninuman na nangangailangan ito. Jesus is the most glorious one. Ito yung nakita ng mga apostol. At sabi natin, ang kaluwalhatian na dinala ng Panginoon dito sa atin ay ang kaluwalhatian na gusto niyang maranasan ng tao. No? Ito yung kaluwalhatian na pwedeng makita ng tao. Ano po? Bakit? Sapagkat may kaluwalhatian ng Panginoon na hindi kayang i-contain ng tao. Kaya nga sabi doon sa Philippians chapter 2, 6-8, we who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself. Emptied himself. Meron siya bang inalis? Opo, sabi doon, he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So may kaluwalhatian kong iniwan ng Panginoon sa langit. No? So ang kaluwalhatian na nahayag sa lupa ay kaluwalhatian na nais ng Diyos na makibahagi tayo. Sapagkat ang kaluwalhatian na iniwan ng Panginoon sa langit, sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6:16, who alone has immortality. Ano daw po yun? Ang Diyos daw ay who alone has immortality, who dwells in unapproachable light. Ano daw ng klase ng kaluwalhatian meron ng Diyos? Unapproachable. Hindi pwedeng, malapitan. Hindi pwedeng, hindi mo kakayanin. No? No one, whom no one has ever seen or can see. Ang kaluwalhatian daw po, unapproachable. No one has ever seen or can see. To Him be honor and eternal dominion. Amen. So yung kaluwalhatian ng Diyos, walang pwedeng lumapit. At sabi doon, walang talagang makakakita. Subalit si Jesus, ang kaluwalhatian na dinala niya ay kaluwalhatian na ibabahagi niya sa atin. No? So thus we do not partake God's divine essence. Alam niyo po ba may mga turo na tayo daw ay magiging katulad ng Diyos? May mga nagtuturo ng ganun, di ba? Nasabi doon,
Dahil nasa atin na ang kaluwalhatian ng Diyos, dahil tinanggap na natin yung buhay na mula sa Diyos, tayo ay magiging mga Diyos. May mga ganun pong turo. Hindi po yan turo ng Biblia, ha? Hindi turo ng Biblia na tayo ay magiging mga Diyos. Pagdating sa langit, malinaw ang distinction, sino ang manlilikha at sino ang nilikha. Hindi magtatawid yung dalawang yan. Hindi yan mag-i-scramble na hindi mo alam sino ba nabalito yung manlilikha. Kahit na tayo ay nagkaroon, naging partakers tayo ng divine nature. Sabi sa 2 Peter 1:4, no, partakers tayo ng divine nature. Pero, no, pero hindi ibig sabihin magiging Diyos tayo. No? Kundi tatanggapin natin ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. So merong glory na communicable. Ibig sabihin ng communicable, pwedeng ibahagi at ibinahagi yan sa atin ng Diyos. No? At yung kaluwalhatian na yan, ibinigay ni Jesus. At gusto ni Jesus na maranasan natin. No? So tayo bilang mga Kristiyano, we are called to imitate, reflect, no? And finally participate in this manifested glory na hayag na kaluwalhatian. Magiging katulad tayo ni Jesus. Saan? Sa kanyang inihayag na kaluwalhatian. So dahil nahayag yan, para sa atin yan. Kaya nga nahayag eh. Bakit mo ipapahayag ang isang bagay kung ayaw mo naman palang mag-share doon ang tao? Bakit ko kailangan ipakita yan kung ayaw ko yan na maranasan mo? Kaya ko yan pinakita sa iyo dahil gusto ng Diyos makibahagi tayo doon sa kaluwalhatian na yon. And mind you, napakatindi po ng kaluwalhatian na yan. Kahit na sinasabi natin ang kaluwalhatian yan ng nilikha at hindi yan kaluwalhatian ng manlilikha, napakatindi po ng kaluwalhatian na gustong ilaan ng Diyos para sa atin. Ang anghel ba nilikha o manlilikha? Nilikha. Nilikha. Pero nang makita ni Juan yung anghel, anong naging dating kay Juan sa Revelation? Hindi niya napigilan yung sarili niya. Lumuhod sa anghel. Bakit? Ay, sobrang kaluwalhatian to. Hindi ko kayang i-contain. No? Lumuhod. Ano sabi ng anghel sa kanya? Uy! Huwag kang lumuhod. Alipin lang din ako ng Diyos na katulad ninyong mga tao. Pero grabe yung glory, no? Na hindi na kundi lumuhod. Tingnan mo yung katabi mo. Darating ang panahon, ang kaluwalhatian niya. Sabi ng Panginoon, ipabahagi niya sa iyo ang kaluwalhatian niya. At ang bawat, sabi nga doon ni C.S. Lewis, walang tao no, na maliit. Walang Kristiyanong maliit. Yung minamaliit mo niyang tao, huwag mong gagawin yan. Baka pag nakita mo ang tunay niyang kalagayan, New Year. baka hindi mo mapigil ang sarili mo. Baka lumuhod ka sa kaluwalhatian niya. Bakit? Ganun kalaki ang kaluwalhatian ng Diyos na gustong ibigay sa atin. Sabihin nila natin bakit nagra-random mo. You will even judge angels. Uy, ano sobra naman yun? Diba? Sobra naman yun. Mga kapatid, Sino kaya makikita? hindi pa natin alam kung anong klase ng kaluwalhatian ang inilalaan sa atin ng Diyos. Hindi pa natin alam. Pero sa ngayon, dahil nakita ng mga apostol ang kaluwalhatian ni Kristo, hindi lamang nila nakita, naranasan nila to. Ano ang bunga ng kaluwalhatian na yon? Pagbabago. They were transformed. They saw, they experienced, and was transformed by the glory of Jesus Christ na nakita nila. So pag nakita mo, naranasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos, walang ibang pupuntahan yan kundi pagbabago ng buhay mo. Bakit? Walang plano ang Diyos na iba kundi gawin kang ganap at katulad ng kanyang anak. Walang ibang plano ang Diyos sa iyo kundi gawin kang katulad ni Kristo. Walang iba. Nagsisettle ka sa mababa, sabi ng Panginoon, hindi yan ang plano sa iyo. Don't settle with that. I want you to be like my son. I want you to be transformed like my son.
Kaya nga minsan po yung prayer Konti lang. natin na, Lord, paliitin mo ko, paliitin mo ko. Minsan nakakaano po yun. Bakit? Hindi yun ang plano ng Diyos sa'yo. Hindi gusto ng Diyos na paliitin ka. Actually, yung salita po na paliitin, 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 ang ibig na sabihin, Lord, Muli ham. habang binabago mo ang buhay ko, habang ginagawa mo akong katulad ng anak mo, bigyan mo ako ng humility. Amen. Muli. Bigyan mo ako ng kababaang loob na hindi ako magiging mayabang. Yun ang ibig sabihin ng paliitin mo ko. Dahil hindi ka paliliitin ng Diyos. Walang plano ang Diyos na paliitin ang kanyang mga anak. Kahit kayo gusto nyo nga, di ba? Ako personally, wala akong plano na paliitin ang anak ko. And of course, hindi natin malalakihan ng Diyos. Napakalaki ng Panginoon. Pero, ito ang tanong. Ano ang plano talaga ng Diyos sa'yo? Jesus said, glorify me, Di pa. that I might glorify Pero okay you. na yun. Because kung ano ang binigay mo sa akin, yun din ang kaya kong ibalik sa'yo. Kung maliit ang ibinigay mo sa akin, Panginoon, Nagsasabi ng maliit lang din ang may kung babalik ko alin. sa'yo. Pero Lord, glorify me. Instructions. Konti lang. Glorify me, Lord. Wala na. Ano ibig sabihin ng glorify? Bigyan mo ko ng kakayahan. Bigyan mo ko ng kapangyarihan. Bigyan mo ko ng pag-ibig. Bigyan mo ko ng kabanalan. Para maibalik ko sa iyo kung ano ang nararapat para sa iyo. More like hobbies na. Glorify me, that I might glorify you. Again, ang salita mo, ang pananalangin na paliitin mo ako, Panginoon. Hindi po yan pagpapaliit ng sarili, kundi pananalangin na, Lord, anumang mga bagay ang maatin ko, anumang mga bagay ang maabot ko, nawa hindi ako maging mayabang, kundi patuloy kong makita sa harapan mo na it's all about you. Amen. It's all about you. Kaya ako ganito because of you. Kaya habang lumalaki ako, bumababa ang aking puso sapagkat sa biyaya mo, kaya ako ganito. Sa biyaya mo, kaya ako ganito. Huwag kayong manalangin ng maliit, mga kapatid, hindi yan ang plano ng Diyos sa atin. Glorify me, that I might glorify Actually, pwede mo sabihin yung So si Jesus, sa John 17, familiar tayo sa John 17, ito yung priestly prayer ng Panginoon. Ano ang central theme? Pag binasa nyo maigi ang John 17, pinanalangin ni Jesus ang kanyang sarili, pinanalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad, pinanalangin ni Jesus ang mga susunod pang mga alagad. Ano ang pinaka-paulit-ulit na salita na binabanggit doon? Glory, glorify, glorify. Paulit-ulit po yan na banggit ng Panginoon. Sa verse 5, ano sabi ng Panginoon? No, Lord, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. So, may iniwan ako, Ama, na glory sa heaven, na binigay mo sa akin. Alam ko, ibabalik mo yon sa akin, ang sabi ng Panginoon. Sa verse 22, ano ang panalangin ng Panginoon? Ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin, ang kaluwalhatian na nakita nila na nasa akin, ibinabahagi ko rin yan sa aking mga alagad. The glory that you have given me, I have given to them. Ano ang layunin ng glory? Sabi doon, what is the first purpose of glory? Verse 23, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and love me even as you love me. Ang glory po ay bumubuo. Ang kaluwalhatian ay bumubuo. Ang kaluwalhatian ay kaganapan. Ang kaluwalhatian ay pagiging buo. Ano? Kaya nga sabi noon, dumating si Jesus actually, sabi niya, pag-iisahin ng Panginoon ang nasa langit at nasa lupa. Pag-iisahin ba ng Panginoon yon? Sinabi niya yon. He will, pag-iisahin niya ang nasa langit at nasa lupa. Sa ilalim ng
sa ilalim niya at sa ilalim ng Diyos. So ano yung ibig sabihin ng pinag-isa? Ginoo, ginawang maayos, pinagkasundo, ginawang perpekto. Yun ang ibig sabihin ng kaluwalhatian. Yun ang gusto ng Diyos. Magkaroon ng unity, at ang unity na yan ay nakatayo sa pag-ibig at kabanalan ng Diyos. No? At ang kanyang final design, ano ba yung design ni Jesus? Sabi dito sa verse 24, Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am. Bakit daw? To see my glory. Ano yung sabi ng Panginoon? Sila na mga tinawag mo, Panginoon, sila na iniligtas mo, Panginoon, ang gusto ko. Makasama ko sila kung nasaan ako upang makita nila ang aking kaluwalhatian. Makita nila. Hindi yan for the sake of makita. Maranasan nila. Because you are called to reign with Christ. Tinawag tayo na magharing kasama ng Panginoon. So ang prayer ni Jesus sa John 17 ay nakapokus saan? Restoration, sharing, and multiplication of the glory of God among His people. Paano mangyayari yun? Magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng isang layunin, isang misyon, magkaroon ng eternal fellowship with Him. Ganun po kahalaga ang kaluwalhatian sa Diyos. Ganun kahalaga ang kaluwalhatian sa Diyos. Ano? At yun po ang gusto niyang maranasan natin. Ano po? Ngayon, sabi po dito, no? Paano tayo ngayon bilang mga Kristiyano mamumuhay ayon sa kaluwalhatian ng Diyos? Kanina, nanalangin si Jesus sa priestly prayer, and it's all about glory. Yung essence of existence, yung kaluwalhatian. Ngayon, sabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Turuan niyo nga po kaming manalangin. At alam niyo ba, kung titingnan natin maigi, itong panalangin na tinuro ng Panginoon, ito po ay nagtuturo din sa atin para mabuhay sa mundo sa ilalim ng kaluwalhatian ng Diyos. At ano po ang mga nakapaloob dyan? Actually, the Lord's Prayer ang tawag natin, pero mas tama po talaga siyang tawaging the Disciples' Prayer. Kasi hindi naman panalangin ni Jesus yon. Panalangin ni Jesus bilang modelo na pananalangin ng mga disciples. Tama ba yun? Turuan mo kaming manalangin. So ito yun. No? Okay, living. Paano ba yung turo ng Panginoon sa mga disciple? No? Tingnan po natin. Anong klase ng buhay? So living in the glory. No? Living in the glory. So ipamuhay natin kung ano ang tinanggap natin mula sa Diyos. So ang the Lord's Prayer o the Disciples' Prayer, hindi lamang siya po formula. It is the life pattern of the one who lives in God's glory today. Ganito kayo dapat manalangin, Ama namin, no? Nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. So paano dapat mabuhay ang Kristiyano? Ito ay tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Okay? Ang panalangin na ito, tinuro ng Panginoon sa kanyang alagad. So, tinuro niya yon. At of course, pag sinabi natin alagad ng Panginoon, siya ang sentro ng buhay. Tama ba yan? Alagad ako ng Panginoon. Sino ang sentro ng buhay ko? Ang aking Panginoong Jesus. At ito ang panalangin na tinuro niya. Okay, saan magmumula ang pamumuhay sa kaluwalhatian? Of course, alam na natin po yan. Ano yung unang bahagi? Ama naming nasa langit. So, ang relasyon, ang pasimula ng kaluwalhatian, Ama namin. May relasyon wala? Meron. Meron! May relasyon sa Diyos. Ama
mo ang Diyos. At dito, hindi lang ikaw mag-isa, community, Ama namin. Marami. Sapagkat hindi naman ako mag-isa lang ang niligtas ng Panginoon. Dapat ama. Lahat kami, community tayo. Ama namin. So ang fellowship nagsisimula sa glory, no? Our relationship is the starting point of glory, being sons and daughters in the family of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila. Makilala kanila. Ang salita pong makilala, ang ibig sabihin noon, magkaroon sila ng kaugnayan sa iyo. Kaya ka may kaluwalhatian, kaya ka may buhay na walang hanggan, may kaugnayan ka sa Diyos. Kilala mo ang Diyos. No? So, kaya nga po sabi dito, di ba? Saan nagsisimula yan? Ama namin nasa langit. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, nagkaroon tayo ng kaugnayan, ng fellowship with God. Naging anak tayo ng Diyos. Tayo ngayon ay sons and daughters of God. And actually, yan po ang greatest gift. The greatest gift, na sinigay sa atin. Paulit-ulit. Marami ba kayong alam na Bible verse na nagsasabi na anak ka ng Diyos? Ha? Na tayo ay may kaugnayan sa Diyos, may pakikiisa tayo sa Ama, sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At dahil yan, meron din tayong pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos, tayo ay magkakapatid sa Panginoon. No? Tandaan po natin to ng si Jesus, ang kanyang layunin nung siya ay pumunta sa lupa is to glorify the Father by saving sino? Tayo. I will glorify you. Paano? Ililigtas ko ang mga tao. So hindi mo pwedeng paghiwalayin pagdating sa kaluwalhatian ang Diyos at ang tao. Bakit? Because in the first place, si Jesus, kaya siya naging tao para itong mga tao na ito ay maibalik sa Diyos. Kung aalisin mo sa picture ang tao, teka muna, natupad pa ba yung layunin? Hindi na. Kaya minsan po hindi natin pwedeng pag-iwalayin ang Diyos at ang tao. Kaya kahit po sa greatest commandment, di ba? Ano ang pinakamahalaga ang utos? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin mo ang tao gaya ng iyong sarili. Hindi hiniwalay ang tao. Bakit? Sapagkat yan ang layunin kung bakit si Kristo naging tao. So ngayon, sabi natin, ang una, we believe, and because of that, we have fellowship with God. Tayo naging mga anak, at mga anak ng Panginoon, anak ng babae at anak ng lalaki. That is the greatest gift. That is the greatest gift. No? Pangalawa, ano yung sunod? Sabi naman sa panalangin. Ha? Ano yung sunod? Tayo mga anak ng Diyos ngayon. May relasyon na tayo sa Diyos at sa ating kapwa dahil kay Jesus. No? Behold what manner of love the Father has given unto us, that we should be called children of God, and that is who you are. And that is who you are. Ikaw yan, tayo yan, ng mga nananampalataya. Now, matapos ko manampalataya at ngayon ay anak na ako ng Diyos. No? Nagkaroon na ako ng koinonia. Koinonia? Relasyon sa Diyos at sa aking kapwa. Ano kasunod? No? Kung ang kaluwalhati ay na nagsimula sa believing and belonging, ano ang kasunod? Ano ang kasunod? Ito po ang kasunod. No? Sabi ng Biblia, we need to excel. And excellence, ang ibig po niya sabihin lang ay, we need to worship. We have fellowship with God and with at kasama ang tao. Ngayon naman, we need to worship. Why? Because tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging royal priesthood. Kaya po yung salitang, hallowed be your name. No? Sabi diyan, lahat ng mananampalataya ay saserdote ng Diyos.
Tama ba yun? Lahat ng mananampalataya, anak ka ng Diyos, hindi natatapos yan. Saserdote ka din ng Diyos. No? But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellence of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Pagkatapos ng fellowship, worship. Tandaan pa natin yan, ano? Pagkatapos ng fellowship, worship. Hindi maaari magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at hindi makakarating sa pagsamba sa Diyos. Lalo na kung nakikilala mo ang Diyos ng mas malalim. And when we talk about worship, ito yung greatest expression of love sa Diyos. At yung greatest expression of love sa Diyos ay makikita yan hindi lamang sa ating pagluhod sa Diyos, kundi sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Worship is not just about words, but about living a holy life that honors God. Ayan ha, ang pagsamba ko, hindi lang po yan ngayon. Anong araw ngayon? Linggo. Ang tunay na pagsamba, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Yun po ang pagsamba. Diba? Nananambahan tayo ngayon. Tama yun, nananambahan tayo ngayon. But, ang totoong pagsamba ay ang pag-aalay ng buhay, no? ng buhay sa Diyos. No? So, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable worship, reasonable service. So, worship. Again, hindi ko nahihiwalay ang pagsamba sa Diyos at ang ating relasyon sa tao. Bakit ganoon, Panginoon? Sapagkat pinapahalagahan ng Diyos ang bawat tao. Totoo ba yun? Sabi ng Panginoon, kung sasamba ka sa Diyos, maghahandog ka sa Diyos, at naalala mo na ano? May kaalitan kang kapatid. Tama ba? Naalala mo, mag-o-over ako kay God, sasamba ako kay God. Naalala mo, may kapatid kang kagalit mo, huwag ka munang mag-aalay. Sabi ng Panginoon, ano sabi? Patawarin. Puntahan mo muna siya. At makipag-ayos ka sa kanya. At pag nagkaayos na kayo, bumalik ka. At i-offer mo na yung pagsamba. Bakit? Dahil ang layunin ng Panginoon kung ba't siya naging tao, ay para ayusin kayo. Kung sinasamba mo ako na hindi kayo ayos, hindi ata nangyari ang kalooban ko. Hindi ata kayo nabuo. Hindi ata tayo nagkaisa. Kaya inseparable mo yung relasyon sa tao at relasyon sa Diyos. When you offer to God, gusto mo maghandog, huwag mo munang ibigay. Ayusin mo. Makipagkasundo pa sa iyong kapatid. Pagkatapos bumalik ka at maghandog sa Diyos. Kasama po yan, mga kapatid, sa paglakad, sa kabanalan at sa kaliwanagian. No? Lagi po yan, paulit-ulit na binabanggit. Ang dami po mga Bible verses dyan tungkol sa pag-aayos ng sarili sa kapwa at ito ay magdadala ng kaayusan sa Diyos. Even here in the Lord's Prayer, ano sabi doon? Patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Ibig sabihin, ano na una? Pinatawad ka ng Diyos? O pinatawad mo ang kapwa mo kaya ka pinatawad ng Diyos? Natural, pinatawad mo na tayo ng Diyos. Pero kung totoong naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, sinasabi ng Diyos, imposible na hindi mo patawarin ang kapatid mo. Sapagkat kung ikaw, pinatawad kita, bakit hindi mo siya patatawarin? Patunayan mo ang kapatawaran at tinanggap mo sa pamamagitan ng pagpapatawad din sa kapwa. At dahil dyan, pinatutunayan mo na totoo nga na tinanggap mo ang pagpapatawad ko. And with that, lumapit ka sa akin. Walang hadlang sa paglapit mo sa akin. Because namatay siya, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa bawat isang katabi mo. Namatay siya para sa kanila. So, the greatest gift, fellowship, anak ng Diyos. Excellence sa worship. Bakit? Ang hinihingi na pag-aalay sa Diyos ay excellent service, excellent worship. Tayo ay priest of God. Ano yan? Sa Great Commandments po yan. Tayo ay sasamba. Mamahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Pangatlo, ano ang mangyayari kung namumuhay tayo
sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi doon, subdue. Subdue. Ano ang sunod sa prayer? Sambahin ang ngalan mo. Papasamin. Ano sunod? Mapasamin. Papasamin ng kaharian. Mapa sa amin ang kaharian mo dito sa lupa, Gaya ng sa langit. Sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya sa langit. Now, pag pinakinggan natin yung prayer na yan, actually kasunod doon ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at igyan mo kami sa masama. Now, ang tingin ko po, dito tayo mga Kristiyano medyo gumewa. Bakit ang boses ng Kristiyano ngayon hindi naririnig? Totoo. Parang minority na ang boses ng Christians. Bakit naging minority? Parang, Tayo- di ba? tayo Gusto, madami. kunyari, sumakay ka ng tricycle, no? Sabi, saan mo kayo? Kunyari lang, adalin mo ako po dun sa church na ganito. May pinakamarami. Saan yun? Saan po yun? Hindi alam na may church ng Christian dun sa lugar, mulat sa pool nandun yung church. Tama yun, marami pong ganun, ano? Ang tanong, bakit kaya? Bakit wala yung influence ng Christian? Oo, Hano. Dahil dito sa bagay na to, yung ideya ng stewardship na bitawan na. Ano ba yung sinabi ng Diyos kay Adan? Adan, subdue the earth. Ikaw, Adan, ang mamahala sa lahat. Matawag doon. Di ba? Ikaw yung mamuna, ayusin mo, gawin mong tama ang lahat, Adan. Ikaw yung nandyan. Kaya nga ang pangako ng Panginoon sa mga Israelita, kung susunod kayo sa akin, magiging tagapanguna kayo, hindi buntot. Tama ba yun? Yung ba yung sinabi ng Diyos sa Israelita? Magiging tagapanguna kayo, hindi buntot. Ano ibig sabihin nun? Diba? Tutuparin nyo ang inutos ko doon pa lang sa Oh my. creation. Yung tinatawag natin na cultural mandate. Yun nga, Yung picture. cultural mandate, manguna kayo. Mamahala kayo. Subdue the earth. Dito po medyo humiwala yung Christian sapagkat nagkaroon ng dichotomy between spiritual and Basic. what? Basic. And the natural. Natural. Parang may hati na sa gitna. Physical. Ang mga spiritual sila, natural Natural sila. Sa din. Diyos, iisa po yun. Oo, ano? Sapagkat si Kristo, nung iligtas niya ang tao, hindi siya bumaba na espiritu. Bumaba si Jesus may katawan. At tinupad ni Jesus ang kalooban ng Diyos sa kanyang katawan. Hindi niya ginawa yun sa espiritu. Nakita nila na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos sa katawan. Kaya nga, nagulat yung mga tao nang sabihin ni Jesus, di ba? Alam niyo ba na ang aking katawan ay totoong pagkain? Kakainin niyo ang katawan ko? Hindi niyo ba alam na ang aking dugo ay totoong inumin at iinumin niyo ang dugo ko? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, gagawin ng Panginoong Yesus ang kabanalan, gagawin ng Panginoong Yesus ang kanyang layunin, at itong pagliligtas na to na tayo ay makikibahagi sa Kanya, gagawin niya to sa Kanyang katawan. Napako ba sa krus Espiritu? Nakita niyo ba nakapako Espiritu? Hindi ka tao, may katawan. Ibig sabihin po tayo, mahalaga po ang katawan ninyo. Kung gusto niyo ang Diyos mag-glorify, makita sa katawan natin na sumusunod tayo sa Diyos. Pwede ng motivation ko na lang yun. Hindi na tao. Makita sa katawan mo Pwede na na sumusunod pala. ka sa Diyos. Hindi nakikita ang Pwede na Espiritu pala mo. motivation ko. Hindi nag-aaway-aaway pa. Pwede Ang pala hindi kaligtasan motivation ba ko, ta. ay tawag ko sa Hindi. gawa o sa pananampalataya. Mga kapatid, hindi magkahiwalay yun sa totoo. Hindi talaga yung magkahiwalay. Ang pananampalatayang nagliligtas at pananampalatayang nagpapabanal. Iisang pananampalataya Problema lang ko, yun. sinulog ko na. Hindi nakikita ng tao ang espiritu mo, pero nakikita niya ang katawan mo. Hindi siya maniniwala sa sinasabi mo, maniniwala siya sa ginagawa mo. At gusto ng Diyos, maging magaling ka. Bakit si Pacquiao, pag nagsalita, nakikinigan ka? May napatunayan. Dahil may isang particular field na nag-excel siya, na walang pwedeng komisyon. Tama? Oo nga. Isipin mo,
naging politiko, naging congressman. Tanggalin mo ang kwento ng boxing, wala si Pacquiao. Oo. Oo. Tanggalin mo lang ang kwento ng boxing sa buhay ni Pacquiao. Walang Pacquiao na businessman, walang Pacquiao na pastor, walang Pacquiao na politiko. Pero bakit siya nadala doon? Bakit pag nagsalita siya, mas pinakikinggan pa siya kaysa doon sa mga pastor na may PhD? Dahil may ginawa siyang hindi kayang gawin ng iba. Pag naging magaling ka, maraming makikinig sa iyo, kapatid. Pag naging magaling ka, maraming makikinig sa iyo. At ito yung napabayaan natin because ginawa natin paghiwalayin ang espiritu at ang katawan. Which is in fact, sabi ni Jesus, pamahalaan ninyo ang mundo. Pamahalaan mo. Pwede ko Paano mo gawin yung pamahalaan short ang mundo sa espiritu? Sa Diba? katawan. Napaka Kaya nga po sa stewardship, yung cultural mandate, subdue the earth. Maging mahuhusay kayo. No? Subdue the earth. Kailan naging Subdue the earth. pinakikinggan sa mga tao po na ginagawa nila yung mga bagay na Ayun nga, pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. No, sa The Lord's Prayer po, ito yan ha. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Di ba yun yung sabi? Bigyan daw ng pagkain sa araw-araw. Ano po? Ngayon ang tanong po doon, bakit kailangan mo pang ipanalangin yan? The mere fact na buhay ka ngayon, kumakain ka sa araw-araw. Oo nga, no. Kahit hindi mo kilala ang Diyos, kumakain tayo sa araw-araw. Oo nga, kahit Yung mga tao nasa labas, kilala nila ang Diyos. Sabi natin, hindi nila kilala kahit ang yung mga Diyos. atheist. Buhay sila? Oo. Kumakain sila araw-araw? Yes. Oo nga, no. Bakit kailangan mo pang ipanalangin niya? Kahit naman pala unbeliever. Si Kanta sa iyo, unbelief. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po na recognize na itong mga bagay na tinatamasa natin galing sa Diyos. Amen. Amen. Recognize na ang mga tinatamasa natin, kahit dinidinay ng mundo yan, galing yan sa Diyos. At kinikilala natin, Lord, even the food na kinakain ko galing sa iyo. And, ang tanong nga doon is, saan ba galing ang pagkain ko? Oo nga, no. Saan galing ang pagkain ko? Sino dito nung manalangin na bigyan nyo kami ng aming pagkain sa araw-araw? May pumagsak sa langit na pagkain. Bangus. Meron ba sa inyo? Panginoon, bigyan nyo ba kami ng aming pagkain na araw-araw? Bigyan Tali-tali mo ng pumagsak. pusa. Ay! Eto na yung tugon ng Panginoon. Pero hindi Mga kapatid, technically, ano yun? kaya ka kumakain dahil nagtatrabaho ka. Oo nga. Oo nga. At sinabi ng Panginoon yun. Ang sabi nga ng Panginoon, ang hindi nagtatrabaho, Tama na. Huwag pakainin. huwag niyo pakainin. Saan manggagaling ang pagkain mo na hinihingi mo sa Diyos? Give us this day our daily bread sa trabaho mo. Ano ibig sabihin nun? Pagigihin yung trabaho niyo. Oo nga, Amen. no. Ha? Pagbutihin niyo ang trabaho niyo, dyan galing yan eh. At yun yung sinabi ng Panginoon, binigyan tayo, di ba? Nung nilikha ang tao, pamahalaan mo ang mundo, at itong mundo kung saan nagtatrabaho ka, dyan galing ang pagkain mo. Kaya ngayon sabi na, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Parang yun na siya sinasabi din na, uy, yung mundo na pinagkatiwala ko sa iyo, alagaan mo dahil dyan galing ang pagkain mo. So more. Dito, tingin ko ang ano ko yung trabaho na binigay ng Diyos sa akin, gawain na binigay ng Diyos sa akin para ako ay kumain. Maging mabuti akong manggagawa. At kung magiging mabuti akong manggagawa, ang ibig sabihin nun, naging mabuti akong katiwala ng Diyos. Wow. Mabuti akong katiwala ng Diyos. So yun ang unang pinagkatiwala, no? Trabaho. Alagaan yung mga pinagkatiwala. Pangalawa, ano yung sunod sa prayer na yun? Kasi ito, stewardship to ha. We're talking about stewardship. Sabi natin, fellowship, worship, stewardship. Trabaho. Pangalawa, ano pinagkatiwala? Ano ang naging problema ni Adan nung sila ay magkasala? Nasira ang relasyon sa kapwa. Ay. Ah. Pangalawang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, hindi lang trabaho, relasyon sa kapwa. Oo nga. Kaya ano sabi niya doon? Patawarin mo po kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ano yung pagpapatawad? Ano dinadala ng Secondary pagpapatawad? B. Pag-aayos ng relasyon. Tama ba yun? Pag nagpapatawad ka, inaayos mo yung relasyon, di ba? Literally. So, ibig sabihin, ano
pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Una, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng trabaho. Yung itong mundo, pangalawa, pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng relasyon sa aking kapwa. Pangatlo, ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? Huwag mo po kami hayaan. Self-control. Ano yun? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ano yung panghuling pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Kapatid, ang integridad na meron. Sarili mo. Trabaho, kapwa, sarili. Bakit ang tao na hiwalay sa Diyos, yung kanyang sarili bumagsak? Bakit nahiwalay si Adan at si Eva sa Diyos? Yung kanilang sarili, hindi nila naingatan. May tatlong bagay na iingatan ka bilang Kristiyano, ang trabaho mo, ang relasyon mo sa iyong kapwa, at ang sarili mo. Okay, gets. Oo Bantayan nga. natin, di ba? Nafail ako dun sa dulo. Huwag Tsaka nawa sa pangalawa. itong mahulog sa tukso. Hindi, technically sa Huwag nawa pangalawa. itong Technically sa pangalawa, mahulog di pa ako sa tukso. nag-fail eh. No? Sa pangatlo ko And lastly, Sarili. letter D. Pangatlo ko nag-fail. No, kasi po, yung stewardship cultural mandate yan, gusto ng Diyos na maging tagapanguna ka. Ako nag-fail. Di ba? And lastly, ano yung panghuli? That was slap in the Ha? face. Sabi diyan, Emotional. for yours is the kingdom and the glory and the power. Di ba? Sabi doon, magpakailan yan. Magpakailan yan. So yun yung sinabi sa panghuling bahagi ng panalangin. No? Yun yung, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Now, ano ba yung nakita niyo dyan sa last part na yan? Sa panghuli. Alam niyo po, yun kung ano yun? Doon magsisimula ang totoong disciple making. Pag nakita mo na, lahat pala ng to ay pag-aari ng Diyos. Lahat pala na nakikita ko sa mundong ito, pag-aari pala ito ng Diyos. Pero mukhang hindi naman Tama ba yun? Hindi naman Ay kung hindi pa yan pag-aari ng Diyos ngayon, ano ang gagawin ko para dyan? Dapat nilang makilala ang Diyos. Di ba dun yun? For thine is the kingdom. Sa iyo, Lord, yung kaharian, and the power, and the glory forever and ever. Lahat, O Lord, nang nakikita ko sa iyo to, yes, akin yan. Lord, hindi pa sa iyo kumikilala. Kaya nga. Disciple. Kaya nga inuutusan kita. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you, and lo, I am with you always to the end of the age. Underrated ka. So yung disciple making ko, Underrated si Daddy sa preach. maganda siyang ilagay sa dulo. Bakit sa dulo? Dahil may relasyon na ako sa Diyos at sa aking kapwa. Sumasamba ako sa Diyos at maayos ang aking relasyon sa aking kapwa. Mabuti akong katiwala ng Diyos sa aking trabaho, sa aking relasyon, sa aking sarili. Ano pong ano? Pagka ganun ka, paniniwalaan ka ng tao. Paniniwalaan ka ng tao. Kasi kung wala yun, hindi ka sumasamba. Hindi maayos sa trabaho mo. Nagkakagulo kayong magpamilya. Pati church, nag-aaway-aaway. Paniniwala ba ang tao dyan? Kahit mag-disciple ka. Nakalimutan ko. Baka ikaw pa yung maging katitisuran, di ba? Pero sabi naman, teach them to obey. Dito pumapasok yung disciple making. Dito po yung the Great Commission. Lord, eto na yun. Because inayos mo na kami, may karapatan na kami na abutin sila. Dahil hindi ka na nila nakikita, Lord. Nasa langit na po kayo. Sino ngayon ang tinitingnan nila? Sino tinitingnan nila? Si JC. Para makilala nila si Kristo. Ikaw. Tayo! Kung magaling lang ako mag-edit eh. Sino tinitingnan nila? Tayo! Ayaw. Underrated ka. Kaya po yung process na yun, di ba? Maayos ba relasyon sa Diyos? Sumasamba ba sa Diyos? Ginagawa ba ang kalooban ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay? Gumawa ka ng disiplina ngayon. Gumawa ka ng disiplina ngayon. Doon po bumapasok yung Great Commission. Kaya nga sabi dito, fellowship, worship, stewardship, disciple making. Yan po yung journey natin bilang mga Kristiyano. Yung paglakad natin sa kabanalan ng Diyos. Paglakad natin sa kaluwalhatian ng Diyos. So, gusto ba magkaroon ng best life?
Gusto mong maranasan yung best life dito sa lupa? No? Oo, Gusto mo yung pinag-aralan yung best, Siyempre. believe, excel, subdue, teach. Na ibig sabihin niyan, meron akong relasyon sa Diyos, sumasamba ako sa Diyos, sinusunod ko ang kalooban ng Diyos sa katawan, hindi sa espiritu, at nagtuturo ako sa iba na kilalanin nila ang Diyos. Anong klaseng buhay ang magiging sa atin? Isang buhay na malaya. Gusto mong mabuhay na malaya araw-araw. Ayusin mo ang relasyon sa Diyos at sa kapwa, sambahin mo ang Diyos. Pangalagaan mo ang mga pinagkatiwala ng Diyos. Gumawa ka ng desisyon. Pag ginawa natin yan, magiging malaya tayo sa ating buhay. Living in freedom every day. Because ang kalayaan ay nakatayo sa kaluwalhatian. Ang kalayaan ay nakatayo sa kaluwalhatian. Freedom from sin. Freedom from confusion. Freedom from purposelessness. Yan ang hindi na nabuhay sa atin ng Panginoon. Yes. So living in glory is living in freedom. The freedom to be fully human under God's perfect love and lordship. Fully human like the Lord Jesus Christ. Kung ako ay katulad ng Panginoon Jesus, anong klaseng buhay meron ako? Namumuhay ako sa kalayaan. Because nagagawa ko ang kalooban ng Diyos. Nagagawa ko ang gusto ng Diyos. Gusto mo ng best life? Yan po yun. Ayusin ang relasyon, pagbayin ng Diyos, maging mabuting katiwala, akayin ng tao sa Diyos. So, ano pa ang ating magiging conclusion? Glory is life's supreme reality. Nawala po yan, binalik ni Kristo, at dapat nating maranasan araw-araw sapagkat kasama natin ang banal na Espiritu. Ang glory, ito po ang source, path, and goal ng buhay ng believers. True. At sabi natin, mararanasan natin yan through fellowship, worship, stewardship, and disciple making. Ano po? One day, po yun, ha? One day, ang glory na meron tayo. Ang glory na to, na hindi kompleto ngayon. Sabi diyan, we will see Jesus at magiging katulad niya tayo. 1 John 3:2, we shall see Him as He is at magiging katulad tayo ni Jesus. Yan po yun. Yan po yung gusto nating mangyari. Yan po ang mangyayari pagdating ng panahon. So what is the challenge sa atin? Anong hamon na gusto ibigay po sa atin? Live daily as a witness and vessel of God's glory. Believe deeply, worship truly, steward faithfully, teach boldly. Because the glory you now carry will one day shine like the sun in the kingdom of your Father. Mahahayag ang iyong kaluwalhatian pagdating ng panahon. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Yan po ang sinabi. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Kaya nga po tayo, mai-enjoy natin ang heaven. Mai-enjoy natin ang heaven. Bakit? Because binigay sa atin ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian. Meron tayong kaugnayan sa Diyos. Ano po? Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagpapanumbalik ng aming kaluwalhatian. Ang dahilan kung bakit hindi kami makalapit sa Diyos, ang dahilan kung bakit hiwalay kami sa Diyos, Lord, they fall short of the glory of God. Lord Jesus, salamat sa ginawa mo. Alam namin ngayon na kami ay tumanggap ng kaluwalhatian mula sa iyo. For the glory that the Father gave you, you gave it to us also. The life that we have, ang buhay na meron kami ngayon, ay buhay na maluwalhati, buhay na may kaugnayan sa Diyos. At dahil dyan, Panginoon, loobin mo, Ama, na ang ating ugnayan ay lalong tumibay. Ang aming fellowship with you maging matibay, maging matatag, maging malalim, at ganun din sa aming kapwa. Loobin mo sa pangalan ni Jesus na ang aming pag-ibig sa iyo ay lumalim ng lumalim at magawa namin sambahin ka, Panginoon. Itaas ka, Panginoon, o Diyos, at gagawin namin yon sa pamamagitan ng pamumuhay ng tama
at pakikipag-ayos sa aming kapwa. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dinadalangin namin, ibalik mo sa amin ang cultural mandate, Panginoon. Sabi mo, subdue the earth. Lord, sa mundong ito, sa pisikal na mundo, gusto mo rin kaming magtagumpay. Gusto mo rin mahayag ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming mga buhay. Kaya nga po, sa aming mga trabaho, magiging mahusay kami. Magiging magaling kami sapagkat dala-dala namin ang kaluwalhatian mo. Mahahayag ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ng aming mga gawa. At Lord, dahil doon, Panginoon, loobin mo din po na ang aming relasyon sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming kapatid, sa aming church, at sa lahat ng mga tao, Panginoon, maging maayos, maging tama. Matuto kaming magpatawad, Panginoon ng Diyos. At Lord, alam namin na kung ang mga bagay na ito ay magiging ganap at totoo sa amin, ang kaluwalhatian nga po ay naipamumuhay namin. Makikita ito ng mundo at sasabihin nila, tunay nga na merong Diyos kayo sapagkat ang mabubuti ninyong gawa, ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi lamang sa inyong mga buhay, kundi saging sa buhay ng mga tao na nakakakita sa inyo. Lord, maging pagpapala nawa ang buhay namin sa mundong ito upang ang aming mga salita ay pakinggan, Panginoon, upang ang aming pagpapatotoo sa kaluwalhatian mo ay tanggapin at kilalanin ng mundo, Panginoon. Lord, nilikha mo kami para sa kaluwalhatian. Lord, we pray in the name of Jesus, give us humility. Habang kami po ay niluluwalhati mo, nawa patuloy namin makita, it's all about Jesus. It's all about God. It's all about the glory of Him who created, Iba yung redeemed, iba yung and make us sa perfect. katawan ng Lord, lahat ng Panginoon para sa iyo Nagana. lamang. Empower us. So, maraming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.